Sarada versus Hidari, ang muling paghaharap at ang unang pagtutuos nila Daemon at Mamushi. Sa wakas, magaganap na ang bakbakang hinihintay nating mangyari. Sagupaan, bugbugan, wasakan, durugan. Balagbagan na to mga pare koy. Lods, teka muna. Papaano mo naman nasabi na magkakaroon na nga dito ng bakbakan? Paano magkakaroon uli ng bakbakan dito sa pagitan nila Sarada at Hidari at Mamushi at Daemon? So ganito lang naman yan mga pare koy. Umpisahan natin sa nakita natin doon sa nilabas na latest chapter ng Boruto 2 Blue Vortex chapter 23. So diba sa ilang panel dyan ay pinakita nga na may panibagong mga nakita si Kashin Koji na mangyayari sa inaharap. Na ang nakakagulat pa nga dito is nagbago nga yung mga bagay na dapat inaasahan niya mangyari, na sa kadahilanan nga na may mga sumira nga nito, at yun nga ay ang kagagawan ni Boruto, na siya nga kasi ay may mga bagay na sinabi o mga bagay na isinaysay kay Kawaki. Kaya ang nangyari ay nagresulta nga ito ng panibagong outcome na nakita nga ni Koji sa inaharap, which is bukod nga dito kay Jura, pinakita nga din dito itong sila Mamushi at ang maliit nga na mukha na natakpan na si Daemon. Nakalinsabay nga din yan pinakita nga din dito itong sila Sarada at Hidari. So yun nga guys, ang isang bagay na magsasabi na kung bakit magkakaroon dito ng bakbakang Sarada at Hidari ulit at ang unang paghaharap o pagtutuos ni Daemon at Mamushi. Ngayon, ang mas maganda pa dito, mas magiging excitement pa yan kasi nga the more na susuwayin ni Boruto yung mga ilang possible outcome, the more nga na mas magiging komplikado ang sitwasyon na mas lalong magpapaganda sa takbo ng kwento dahil nga possible din na yung mga susunod na makikita ni Koji ay pwede na nga nilang i-counter na para mapalitan ng possible outcome or mga random possibilities na maaaring mas maging maluwag din ang kalabasan or mas lalong maging komplikado. Kaya mas lalong sasarap ng sasarap ang mga nakahain dito. Hindi naman totally na susuwayin na lang ni Boruto yung mga possible outcome na makita ni Koji. Kumbaga depende pa rin sa sitwasyon. Nakatulad nga sa nangyari ngayon na baka marahil nga na dedo na si Boruto kung hindi nga rin niya sinabi kay Kawaki na hindi niya kayang labanan si Jura na mag-isa. Kasi doon pa lang sa part na sinuway ni Boruto si Koji na lumabas ito sa lungga nila na siya nga ay nakita na ni Jura. Diyan pa lang guys sureball na nga talaga na patay na si Boruto kung hindi niya lang din ang ginawang sinaway si Koji sa mga nauna pang chapters. Yung unang pagsaway ni Boruto na may sinabi siya kay Kawaki ay hindi yung naging way para makaligtas siya sa pagpaslang sa kanya ni Jura, which is yun nga yung pagdating ni Kawaki. Kawaki without limiter. At syempre guys, bukod dyan sa mga karakter na maghaharap na nakita ni Koji, ang isang bagay pa nga dito ay itong ang ideya na sa lahat nga ng mga Shinju, yung itong sila Daemon at Mamushi at itong sila Sarada at Hidari nga lang ang hindi pa nga natin nasaksihan na naghaharap. I mean dito kali Mamushi at Daemon unang paghaharap ito, at dito naman kali Hidari at Sarada rematch na nga to mga pare no, dahil nga Mangekyou Sharingan na ang gagamitin dito ni Sarada. Na base nga din sa makikita natin ngayon dito, Mangekyou Sharingan na nga itong ginamit ni Sarada dito sa muling pakikipagharap niya kay Hidari. At saka asahan na din natin guys na hindi na nga mag-hold back si Sarada na gamitin ang kanyang Mangekyou Sharingan. So yun nga guys no, it means to say na it's time to shine naman sa ibang karakter dito na maghaharap at magkakasagupaan. Sila Sarada at Hidari nakita na natin naglaban. May round 1 na sila, pero itong sila Daemon at Mamushi hindi pa nga natin sila nakakita na magbakbakan o maglaban. Na marahil na mangyayari na ngayon dito. Pero baka matanong din no, Lods, teka muna, di ba ang target ni Mamushi ay si Ada? So bakit si Daemon ang haharap kay Mamushi? Bakit si Daemon ang dapat humarap at lumaban? So ganito lang naman yan mga pare ko no. Si Daemon ang lalaban o haharap kay Mamushi dahil nga si Ada ay wala namang pangbakbakan type or mga pangbakbakan na skills o abilities na ipangtatapat niya o ipanglalaban niya kontra kay Mamushi. So walang ability o mga skills si Ada na ganon no. Wala siyang panghataw type o mga pangbakbakan na ability. Lalo't hindi rin naman siya fighter na karakter dito sa Boruto no. Which is ang kapatid niya na si Daemon ay panghataw o pangbakbakan type na karakter si Daemon, di ba? Kaya means to say talaga na si Daemon nga ang haharap kay Mamushi para sa balagbagan, sagupaan, durugan at wasakan. Then balik naman dun kay Hidari at Sarada dahil nga round 2 na ito. Dahil nga nagharap na sila dati at doon nga talagang kapang-kapapa or hirap na hirap pa si Hidari sa mga ability niya na kaya niyang gawin. Na kaya nga ang nangyari nagawa nga agad siyang kanain ni Sarada dito gamit lamang ang Tritomoe Sharingan at ang Chidori. Bang! Then now, dito naman sa kanilang pangalawang paghaharap, I guess guys, na hindi na nga ganun magiging kadali kay Sarada na patumbahin itong si Hidari. If Tritomoe Sharingan pa rin ang gagamitin niya. Pero dahil Mangekyou Sharingan na nga ang gagamitin dito ni Sarada, I guess mas mahirap nga ito para kay Hidari. Pero marahil na baka hindi pa nga rin niya mabasic si Hidari. Kasi para sa akin mga pare ko ganito, para magkakaroon din kasi dito ng mga kontrapelo sa mga abilidad nila. Halimbawa, kung yung laban ni Ryu kay Sarada ay talagang naging kontrapelo ito, which is yung buhangin nga ni Ryu ay wala
wala na talagang gagawin sa Mangekyou Sharingan ni Sarada. Then pagdating naman dito kay Hidari, I guess may abilidad dito si Hidari na matutuklasan niya na maaari ngang ipangtapat sa Mangekyou Sharingan ni Sarada na dahilan upang mahirapan na nga din o ma-challenge pa ng husto si Sarada sa muling pakikipagharap niya dito kay Hidari. Kaya ayun nga ang isang bagay pa dito na kung bakit mas magiging kaya-ayang bakbakan pa itong mangyayari kay Sarada at Hidari. At saka isang bagay pa pala no, tignan nyo mga pare ko, ipansinin nyo. Dito nga sa nakita ni Koji na itong sila Sarada at Hidari, kung papansinin nga yung forma ng kamay dito ni Hidari, is parang katulad nga lang din doon sa ginawa ni Sasuke dati kay Sarada. Natatapakin nga nito ang kanyang noo, which is ang bagay na yan siya lang ang unang ginawa ni Itachi kay Sasuke noon. From Itachi to Sasuke, then Sasuke to Sarada. Uchiha to Uchiha mga pare. Na ayan nga ay mukhang mangyayari na naman. At dito nga yan sa Boruto time skip to Blue Vortex. Na ito ngang si Hidari na siyang Shinju version ni Sasuke ay mukhang tatapikin nga nito ang noo ni Sarada na base nga din dito sa nakita natin. Yung forma ng kamay ni Hidari mga pare. So base nga yan sa nakita dito ni Kashin Koji mga pare no. Na parang ganito nga lang din yun guys. Katulad nga lang din no sa nagdaang teorya natin na di ba sinabi natin doon or pinag-usapan natin yung patungkol kay Hidari na magkakanulo nga ito o tatraidorin niya si Jura upang protektahan nga si Sarada. Na dahil nga din sa bagay na yan, imbis na saktan, mas lalabanan pa nga ng katauhan ni Sasuke itong katawan ni Hidari at pipigilan ng sarili nito na saktan si Sarada. So sa mga hindi pa nakakapanood niyan, panoorin nyo na lang guys para malaman nyo yung patungkol dyan sa teorya natin na si Hidari ay magtatraidor kay Jura para kay Sarada. Na kaya ngayon, dito naman sa time skip ay mukhang dahil nga din sa lagay ni Sarada ngayon dito na siya nga ay mabilis pang mawalan ng lakas pag ginamit ang kanyang Mangekyou Sharingan. Na usually ganun naman talaga dahil nga malakas kumain ng chakra ang Mangekyou Sharingan. Na kapag ginamit naman niya ang kanyang Mangekyou Sharingan laban dito kay Hidari, malamang mabilis nga lang din siya ma-exhaust uli at dumating sa part na wala na nga siyang magawa. Dito na nga unti-unting lalapit sa kanya si Hidari at imbis na tapusin siya tatapikin nga lang nito ang kanyang noo. Likewise nga kay Sasuke noon na naubusan na nga ito ng lakas laban kay Itachi at nang wala na nga talaga itong magawa na habang papalapit sa kanya si Itachi, akala nga ni Sasuke na tatapusin na siya ng kanyang kapatid. Pero hindi pala no at ginawa lang nito ni Itachi ay tinapik ang kanyang noo. So parang ganun nga lang din dito kay Hidari at Sarada mga pare. Ganun yung parang nakakita ko na mangyayari na parang mauulit nga lang din yung nangyari sa nagdaan. So ayun nga yung karagdagang impormasyon patungkol dito sa mga mangyayari sa magiging muling tapatan dito nila Hidari at Sarada. Ngayon, ang karagdagan naman dito para kila Mamushi at Daemon, likewise nga sa sinabi natin about kay Hidari na maaari magkaroon nga ito ng abilidad na natatago na siyang makakapagpahirap o magiging kontrapelo sa abilidad ni Sarada. Na ganun nga din dito kay Mamushi mga pare no. Maaaring may abilidad si Mamushi na magiging kontrapelo sa abilidad ni Daemon. Natatagong ability ni Mamushi na magiging kontrapelo o siyang magpapahirap din kay Daemon. Guys, possible din yan. Kasi lalo't as of now, wala pa ngang nakakuha ng record na nakapagpahirap kay Daemon pagdating sa bakbakan. At saka guys, tignan nyo no, isipin nyo, may isang ability na si Mamushi na kontrapelo kay Ada, which is kung ano yung nakikita ni Ada, pwede nga din makita ni Mamushi. So diba kontrapelo? So ngayon, dahil nga may magkahalong DNA naman daw sila Daemon at Ada, marahil na kung nagkaroon ng kontrapelong ability si Mamushi kay Ada, baka magkaganon nga din kay Daemon na may natatagong ability nga si Mamushi na magiging kontrapelo sa ability naman ni Daemon. Na kaya marahil nga na pag si Daemon na ang harap kay Mamushi upang protektahan si Ada, dito na nga din natin makakita guys na may ability pala si Mamushi na ipangtatapat sa mirror ability ni Daemon, which is pag inatake mo siya, babalik nga sa'yo ang damage na pinang-atake mo. Na ang tiyak na nakakabigla pa nga dito, baka nga hindi pa gumana yung mirror ability ni Daemon kay Mamushi. At pag nagkataon yan, tiyak na struggle malala dito si Daemon. So ayan nga guys ang ating talakayan patungkol dito sa bakbakang Hidari versus Sarada round 2 at ang unang paghaharap nila Mamushi at Daemon. Hanggang dito mga pare ko, maraming salamat sa inyong panonood at sana'y nag-enjoy kayo. Keep safe palagi guys. Maraming salamat. Hanggang dito, Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.